South Korea, Japan, Australia mga kapatid no nagsama-sama na malapit sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang ating bibigyan ng reaction video. Ito ba'y may katotohanan o wala? Ano ba ang mangyayari mga kapatid sa mga susunod na panahon, pagkakataon mga tol sa lalong tumitinding tensyon na nagaganap dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Ako nga po pala si Shobaldi at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong commentary and reaction. Syempre itong video panonoorin natin ay mula kay PH Files TV. Wag mong kalimutan mag-subscribe din mga tol. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa lalong tumitinding tensyon sa China at Taiwan, hindi pa rin syempre natutulog ang issue sa West Philippine Sea. Sa pagitan ng Pilipinas at China, posible pang araw na madamay ang Pilipinas sa lalong umiinit ngayong tensyon ng mga Taiwanese at mga Inche. Pero akala nyo ba na ang Pinas lang ang lalaban sa China sa oras na umusbong ang digmaan? Tingin nyo, dapat ba tayong tulungan ng ibang mga bansa kung sakali na umusbong ang digmaan sa pagitan ng China at ng ating bansa? Para sa kalinawan lang ng lahat no, sa kalinawan ng mga nanonood dito mga tol, hindi natin gusto at hindi natin gustong mangyari ang kahit na anumang labanan, ang kahit na anumang kaguluhan. Siyempre, sino ba namang may gustong mabuhay ka sa mundong magulo? 'Di ba? Yung tipong mga ginagawa mo ngayon ay hindi mo na magagawa, ang magagawa mo na lang is magtago, 'di ba? O kaya naman kukunin ka na ng gobyerno at lalaban ka na rin, 'di ba? Imbis na makakasama mo pa ng mahabang panahon ng pamilya mo, 'di ba, makakapagbakasyon kayo, magagawa nyo lahat ng gusto nyong gawin, aabutin nyo yung pangarap ninyo na sama-sama. Pero wala no, lahat masisira yan mga kapatid sa wala ring namang saysay na kaguluhan, no? Sana nga talaga hindi mangyari ang mga yan. Pero ulitin natin mga tol, hindi naman ang kagustuhan natin ng masusunod di ba? Kung ano yung nakatakda, yun talaga magaganap. Hindi natin mapipigil yun no mga kapatid. So dito sa mga ginagawa nating reaction video ay inaalam lang natin mga kapatid. At least aware tayo no sa mga nangaganap, mga nangyayari sa ating kapaligiran. Partikular dito sa mga namumuong tensyon sa pagitan ng mga bansa, mga tol. Kasi kahit na ayaw man natin, madadamay at madadamay talaga Pilipinas if ever mga kapatid. Diba? If ever lang naman. Bago natin ipagpatuloy ang magandang usapan natin ay kung wala kang magawa sa buhay, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. Hindi kasi natin malaman no? Bakit kasi may mga bansa sa kabila ng napakagandang panahon na sana, moderno na ang panahon ngayon, sibilisado na ang mga tao ngayon, di ba? Pero yung mga bansa, hindi sila manatili sa pagpapaunlad ng sarili nilang bansa, di ba? Tapos kaibigan nila yung ibang mga bansa, di ba? For example, tayo, di ba? Pagagandahin mo yung sarili mong bahay, sarili mong bakuran, yung mga kapitbahay mo, kaibigan mo na lang, di ba? Binibentahan mo, bumibili ka, nakikipagkwentuhan ka, mga ganun-ganun lang, no? Ganun din sana sa mga bansa, no? Bakit pa kasi kailangan mag-isip ng masama? Bakit pa kasi kailangan kunin yung hindi naman kanila, di ba? Ay nako. Ayon sa South Korea, sa oras daw na manakop ang komunistang bansang China, ay handa itong tumulong sa Pilipinas. Handang magpadala ng matitinding armas kontra sa mga komunista. Bagamat walang mutual defense ang dalawa gaya ng sa Amerika, maaari pa rin itong magpadala ng malalakas na pandigma sa Pinas oras na umatake ang mga Inche. Sa katunayan, nagpadala na ng mga barkong pandigma ang Sorkor sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Isang pagpapakita ng paghahanda dahil sa mas lumalalim na alitan sa pagitan ng dalawang bansa. So kung makikita ninyo, no, marami na rin mga bansa ang parang na may alert na rin, no, may handa na rin sila. Imbis na ang ginagawa nila ay mamuhay na lang ng maayos, di ba? Ngayon may mga barko din sila mga ganyan. Well, hindi natin talaga hindi natin talaga mawari kung ano ang nasa isipan ng mga bansa, ng mga leader. Basta ang alam nila pinoprotektahan din naman nila yung kanilang mga soberanya.
'di ba? Pero ang hindi natin talaga mawari, bakit may mga leader na hindi na makontento sa kanilang pinamumunuan. Ang gusto manguha pa na manguha ng iba't ibang mga teritoryo na hindi kanila. Siguro ganun talaga ang nature ng tao. Parang ang mga tao, 'di ba, gusto pang puntahan yung Mars. 'Di ba? Gusto pang mag-terraform yung Mars, gusto pa nating pumunta sa buwan, gusto pa nating gumawa manaliksik ng iba't ibang mga planeta, samantalang yung mundo natin laganap na yung mga yung global warming, 'di ba? Climate change. Siguro nga talaga likas na talaga sa tao 'yun, no, mga tol, no? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. Ganon din ang Japan. Nagpadala rin ng malulupit na barkong pandigma sa WPS dahil bad trip na raw sila sa mga pinaggagawa ng China na pambubuli. Maiba muna tayo. Sa pagitan ng Japan at China, meron din itong hindi pagkakaunawaan sapagkat inaangkin rin ng China ang isang bahagi ng teritoryo ng Japan, isang isla na kung tawagin ay Diaoyu Island. Yan, for example, etong China, mga tol. Actually, hindi lang naman China, ganun din naman yung ibang bansa. Pero talaga mas nangunguna sila kasi mas agresibo sila, mga tol. 'Di ba? Hindi na sila makontento. Napakalaki naman ng bansa nila, 'di ba? Gusto pa talaga nila mag-expand. No, parang hindi, kulang ang China. Well, may mga issue mga tol. Ito hindi natin pinatotohanan at di rin naman natin pinasisinungalingan. May mga issue na ang bansang China daw ay naghihirap, no? Ano sa tingin ninyo? Pinipeke lang daw nila yung kanilang GDP para masabing maunlad ang kanilang ekonomiya. Pero ang totoo, talagang naghihirap din daw mga tao. Well, yan ay narinig-rinig lang naman natin. 'Di ba? Rinig-rinig lang naman natin 'yan. Hindi naman natin sinasabing totoo 'yan. Kaya ang ginagawa daw ng China, sila nananakop ng ibang mga teritoryo is para mabawi nila yung mga inilulugi nila, mga tol. Kasi ganun din naman nung unang panahon, mga tol. 'Di ba yung bansa mo para mas maging malakas is mananakop ka ng ibang mga kaharian para mapaisailalim sa iyan at ikaw ang lalong umangat ng ganun. Di natin alam kung ganun din ang iniisip nila, no? Na naghihirap na kasi bansa nila, kaya kailangan nila tong West Philippine Sea kasi, mga tol, maunlad daw to sa likas na yaman. Yung oil and gas na nandiyan dyan. Tapos sagana rin daw to sa lamang dagat, mga tol. At yun ang talagang nila, mga kapatid, ang inaangkin nila doon, kaya interesado sila doon. Siguro dito sa mga ibang teritoryo na nasasakop naman ng ibang bansa, talagang sagana rin yan. Kaya ngayon, yun naman ang pinagdidiskitahan nila. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Yun ay sabi-sabi lang naman, no? Tuloy natin. Nagpakita rin ng pagsuporta ang Australia sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng warship nito sa WPS. Kasama na dyan ang US na siyang pinakamalakas sa lahat ng militar man o ekonomiya, maging sa teknolohiya, at kung makikialam naman ang North Korea at tutulong sa China, tingin ko ay hindi na kailangan ng China ang tulong ng baldog at matabang si Kim Jong-un dahil mas malakas pa ang militar at moderno ang mga kagamitan ng China. Baka sila pa ang tulungan ng China kahit na walang giyera. Pero ayon sa Japan, Itong North Korea, wala yan. Sabi nga dun sa rank, mas malakas pa daw Pilipinas at US, hindi naman daw magkakaroon ng giyera, pero naghahanda pa rin sila kung sakali. Kung sakali na magkaroon ng hindi magandang Kumbaga para sa worst case scenario lang, kaya naghahanda ang mga to. 'Di ba? Kaya gumagastos ang gobyerno ng bilyon-bilyong halaga pagbili ng mga rocket, missile, mga warship, submarine, helicopter, jet fighter, 'di ba? Hindi naman para sa sumugod o hindi naman para sa magsimula. Kasi I believe, wow, English 'yun. Naniniwala ako, mga kapatid, na walang bansa din naman talaga ang may gusto na magsimula ng kaguluhan. Kasi alam ng mga bansa, alam ng mga leader sa mundo ang magiging epekto nito sa ekonomiya, mga kapatid. Lahat kasi talaga, mga tol, alam 'yon, no? Pwede kang manalo, sige, pero ang hirap kasi bumawi talaga, lalo na pag ang buong mundo ang binagsak ang ekonomiya. Napakahirap bumawi niyon, mga tol. Well, eto, paghahanda lang naman to para hindi naman sila maging kawawa din kung sakasakaling dumating yung pagkakataon na yon.
ay hindi naman sila basta-basta malilipol. So bawat isang bansa is naghahanda. Kumbaga sa atin mga kapatid, 'di ba? Naghahanda, ayaw natin na may papasok sa atin, ayaw natin na magkakaroon tayo ng kaaway, ayaw natin na magkakaroon tayo ng kagalitan. Pero tingnan mo, naka-ready tayo. Meron tayong pamukpok sa mga bahay natin, meron tayong mga sandata, 'di ba? May mga bumibili pa nga ng baseball bat at inilalagay nila sa kotse nila, 'di ba? Ayaw nilang gamitin 'yon hangga't maaari. Tapos bumibili ka ng mga insurance, 'di ba? Pero ayaw mo namang gamitin 'yon hangga't maaari, hindi mo siya gagamitin. So parang etong mga warship na 'to ay mga insurance din, no, ng mga kanya-kanyang bansa. Tutuloy natin. Aksyon ng China. Ang pinakamalapit na parte ng Pilipinas sa Taiwan ay Batanes. Kung magkakaroon ng digmaan kung sakali, imposible na hindi madamay ang Batanes dahil wala pa sa 200 kilometro ang layo nito mula sa Taiwan. At sa Cagayan na may base militar ang US naman, parachute diving naman ang ginawang pagsasanay ng Pilipinas at US sa lugar. Ang Cagayan ay malapit sa Batanes sa dulo ng bansa. Ayon sa Pinas at US, sa mga susunod pa na araw ay sa mismong Batanes na ito magkakaroon ng pagsasanay. Malapit ito sa Taiwan. Posible itong ikainit ng ulo ng China. Kung mapapansin natin, pumupwesto na ang China at tila nagbabadyang bawiin ang sinasabi nilang probinsya nila at ipinaglalaban mula pa noon kahit daw ito'y umabot sa digmaan. Na siya namang pinapalaga ng Taiwan dahil ipinaglalaban nito na sila'y may sariling gobyerno at ekonomiya. Ayon sa pamahalaan ng Batanes, suportado naman daw nito ang US at EDCA. Subalit nababahala pa rin sa posibleng mangyaring giyera sa pagitan ng Taiwan at China. Dahil nga ito ang pinakatuktok ng Pilipinas na posibleng ang madaplisan ng digmaan. Sa tulong ng US, nakamatsyag ang mga sundalong Amerikano sa mga galaw ng China at aktibo sa mga ginagawang balikatan bilang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Okinawa. Sa ngayon, puro daldalan sila, puro warningan, puro babala, puro mga ganon. At ipagpasalamat natin na puro hanggang dun lang sila, mga tol. Puro sila pagpapiflex, muscle flexing, tawag na ng iba, no? Puro pagpaparada ng mga tangke, pagpapaparada ng mga missile nila, ng mga warship, ng mga submarine nila, ng mga jet fighter nila. Buti nilang ganon. Enjoy the show na lang, mga tol. Wag lang silang magkakasagian ng siko. Kasi doon talaga nagsisimula yung mga tol eh. 'Di ba? Sa dalawang nagpapambuno, 'di ba? Puro puro ambahan lang 'yan, puro pormahan, puro mga nakaganon lang 'yan. Pero kapag ka nagbanggaan na talaga mga siko niyan, doon na bakbakan na ng mga tol. Kaya wag nating hintayin umabot sa ganon, mga tol, no? Sa bansang Japan na malapit rin sa Taiwan. Ang mga ganitong galaw ng US ang isa sa ikinapipiko ng mga komunista para kasi sa kanila ito'y isang pakikialam, pero para sa mga bansang nasa Asya, ito'y isang pagtatanggol at pagpapalawig ng kapayapaan ayon sa US. Kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng China at Taiwan, Ayon sa kanila, wala raw itong pinagkaiba sa Russia at Ukraine. Ibig sabihin ay wala itong takas, walang takas ang Pilipinas. Ikinumpara pa nga ang ating bansa sa Romania, ang Russia naman ang China at ang Taiwan ang Ukraine. Pero ang Taiwan ay hindi pa dadaig. Nag-anunsyo ito na bibili ng daang-daang mga anti-ship missile, mga mas mabibigat na pandigmang kagamitan kontra China. At handa rin sumaklolo ang US, pero madiin nilang sinabi na walang digmaang magaganap. Maliban na lang kung mauna ang China, kung mauuna itong magpasiklab. Sabi naman ng China na mananagot ang bawat bansang susuporta sa kalayaan ng Taiwan. Maghihiganti ang China sa bawat bansang iyon, wawasakin at hindi makikitaan ng awa ang mga komunista. Kung mapapansin natin, sobrang halaga ng Taiwan sa China. Handang isakripisyo lahat, makuha lang nila ang gusto nila. Parang tayo, di ba? Napakahalaga sa atin ng mga pinag-aagawang teritoryo. Yung kiniklaim nating teritoryo, handa rin naman nating gawin ng lahat para doon. 'Di ba? So hindi natin kailangan magalit sa kanila. Hindi tayo dapat grabe naman tong China, napakahalaga naman sa kanila ng Taiwan, 'di ba? Imagine nyo mga tol, ganun din naman tayo. Bakit tayo bumibili ng mga panglabang mga barko?
Ganon din, napakahalaga din sa atin ng mga isla. For example, Spratly Island, di ba? Ayungin Shoal, yung ibang pang mga island, yung West Philippine Sea. Napakahalaga sa atin nun, mga tol. Imagine nyo, yung Mindanao, di ba? Ayaw din naman nating bitawan. Kahit na nagkaroon dati ng issue na yung Mindanao, gusto nang humiwalay sa Pilipinas, mga tol. At maging parang isang bansa na rin sila, di ba? Hindi naman tayo papayag, hindi naman papayag ang gobyerno. So ganun din sila, dapat naiintindihan din naman natin yun sa kanila, no? Ang problema kasi nitong Taiwan, meron na silang sariling gobyerno. Pero dati kasi talaga kahit ang Amerika, sinusuportahan ng China eh. Ewan ko lang ngayon kung anong nangyari, di ba? Siguro dahil nga doon sa microchip, no? Ganoon din sa WPS kung ipinagpipilitan daw ng Pilipinas ang kagustuhan nito sa loob ng EEZ ng bansa ay makikipagyera daw ang China sa atin. Tingin nyo ay kaya-kayang gawin ito ng China? Kahit naman anong bansa, kaya nilang gawin yan eh. Ang tanong kung kaya nilang magwagi. Ganun lang naman ang pinaka-question dyan. Kahit anong bansa, mga tol, kahit ang Taiwan, kaya nila. Kahit ang pinakamalit na bansa, kaya nilang makipaglaban sa ibang bansa. Ang tanong kung kayang manalo. Yun lang. Pero tingin ko naman ay hindi ito mangyayari dahil kung hahayaan ng US na manakop ang China, malalamangan nito ang lakas ng US at imbes na US ang pinakamalakas, mapapalitan ito ng China sa pwesto. Pag nangyari yun, tuluyang makakamkam ng China ang mga teritoryo ng maliliit na bansa. Kaya nga hindi rin basta-basta mananakop ang China. Puro banta pa lang ang naririnig natin mula sa mga komunistang ito. Pero hindi pa rin ito pwedeng isawalang bahala dahil hindi natin alam ang takbo ng kanilang mga isip. Hindi natin alam. Gaya ng Russia pero napredict naman ng US ang pagsalakay noon. Paano na lang kung wala na silang pakialam kahit tumulong pa ang US? Paano kung wala na silang pakialam kahit patumutol ang ilang mga bansa? Matutuloy pa rin ang digmaang hindi inaasahan. Kaya ang Pilipinas ngayon at US ay todo ang pagsasanay para kung sakali na nandyan na kahit papaano ay makapalag at hindi abutang natutulog sa pansitan. Hanggang dito na lang muna, marami. Alright mga kapatid, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang iyong masasabi mga kapatid dito sa video napanood natin mga tol, no? Siyempre ang wini-wish nating lahat, no, ang pinapanalangin at ang minimiti nating lahat ay ang patuloy na kapayapaan. 'Di ba mga kapatid? Ayaw na nating maranasan yung dinanas ng ating mga magulang o lolo't lola, 'di ba, nung panahon ng una at ikalawang kaguluhan o pangsanlibutang gera, 'di ba mga kapatid? Ayaw na nating maranasan 'yon. Kumbaga nabubuhay na lang sila sa mga kwento, mga tol. 'Di ba kapag ikinikwento ng mga nanay, tatay, lolo't lola natin yung mga sinapit nila. O kaya tignan niyo na lang sa picture mga tol kung anong mga itsura ng Metro Manila noon, yung Manila. 'Di ba? Sabog-sabog. O kaya kung talagang ayaw niya nang balikan yun, o tignan nyo na lang yung nangyari sa Marawi yan. Para talagang buhay kayo, at least nasaksiyan yung buhay. Di ba yung mga bahay doon, butas-butas na, di ba? Kaguluhan mga kapatid. Ganun na mangyayari, ganun ba yung gusto ninyong mangyari? Siguro para dun sa mga wala na talagang pag-asa sa buhay, ganun ang gustong mangyari. Pero dun sa mga may pangarap, para dun sa mga magaganda na yung buhay, para dun sa mga nagsisimulang gumanda na buhay, at para dun sa mga talagang may pamilyang binubuo, ayaw nila ng kaguluhan. Like for example tayo, ayaw naman natin ng kaguluhan mga kapatid. Pero hindi naman nangangahulugan kasi ng karuwagan yan mga tol. Kumbaga sa away kalye, hindi naman kailangan palagan mo ng palagan. Dapat matuto ka rin mag-isip mga tol. Kasi ang buhay natin isa lang. Tatandaan natin, isa lang yan. Wala nang kapalit. Wala nang kapalit yan. Higit pa sa 100 milyon yan. Mahalin natin yon, syempre mga tol. Maganda, masarap mabuhay sa daigdig. Alright, so anong masasabi mo rito? Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out!